Aralin 3, ang panaginip ng hari, saknong 31 hanggang 45. Isang gabi, mahimbing na natulog si Haring Don Fernando. Ngunit isang masamang panaginip ang gumising sa kanya. Napanaginipan niyang ang kanyang pinakamahal na anak, si Don Juan, ay sinaktan at pinatay umano at itinapon pa sa isang malalim na balon. Dahil dito, nagising siyang takot, malungkot at hindi mapakali. Simula noon, hindi na siya napanatag, hindi makakain, hindi makatulog at palaging nag-iisip. Unti-unti siyang nanghina hanggang sa nagmukha siyang may malubhang karamdaman. Nang makita ng pamilya ang kalagayan niya, agad silang nagtawag ng mga manggagamot. Ngunit walang makapagsabi kung ano ang tunay niyang dinaramdam. Isang araw, isang pantas na mediko ang nagsabi ng dahilan. Ang hari ay pinahihirapan ng panaginip at matinding pag-aalala. Sinabi ring ang tanging lunas lamang ang awit ng ibong Adarna, isang mahiwagang ibon na umaawit ng nagpapagaling. Matatagpuan ito sa bundok Tabor, sa puno ng Piedras Platas. Doon nagsimula ang misyon para mailigtas ang hari. Ang takot at pag-aalala ay maaaring maging kasing bigat ng sakit sa katawan. Kailangan natin ng suporta, pagpapalakas ng loob at bukas na komunikasyon. Sagutin ang mga gabay na tanong. Una, bakit naging malungkot ang kaharian ng Berbanya? Pangalawa, ano ang sanhi ng pagkakasakit ng hari? Isalaysay. Pangatlo, paano magagamot ang karamdaman ng hari ayon sa mediko? Pang-apat, saan matatagpuan ang lunas sa kanyang karamdaman? Panlima, kung ikaw ang anak ng hari, susundin mo ba ang sinasabing lunas ng mediko? Bakit? Ano ang ipinapakita ng matinding epekto ng panaginip sa kalusugan ni Haring Don Fernando tungkol sa bigat ng kanyang pag-ibig at pag-aalala para kay Don Juan? Paano mo hinaharap ang matinding pag-aalala tulad ng nangyari sa hari?